Mga kapuso, nangangamba muli ang mga kaanak ng mga nawawalang sabongero dahil wala pa rin inilalabas na warrant of arrest laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pang nasasangkot sa kaso. Palaisipan din sa kanila kung bakit hindi kasama sa mga kakasuhan ang ilang personalidad at mga kamag-anak ni Atong Ang. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Noong nakaraang taon, nakakita na ang Department of Justice ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction laban sa negosyanteng si Atong Ang, 15 pulis at 6 na iba pa, kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Kaya formal na silang kinasuhan ng DOJ ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention noong December 19 sa mga RTC ng Lipa, Batangas, Santa Cruz at San Pablo, Laguna. Pero makaraan ang 2 linggo, wala pang warrant of arrest na inilalabas ang korte. Kaya muling nangangamba ang pamilya ng mga biktima. Sabi po ninyo, noong bago magpasko, lalabas na ang warrant. Umasa po kami talaga. Sobrang saya ko. Naiinip na nga po ako eh. Noong bago magpasko, sabi nila. Tapos dumating ang Pasko, wala rin. Dumating din ang tapos na ang bagong taon, wala pa rin. Kaya sobra akong stress. Sana naman ang kahilingan namin sa DOJ na mapabilis yung paglabas ng warrant. Malaking palaisipan din daw sa kanila kung bakit nawala sa listahan ng mga kakasuhan ang iba pang mga personalidad na para sa kanila ay may direktang kinalaman sa mga nawawalang sabongero. Hindi lang naman po si Atong ang may gawa nung nangyari sa aming pamilya eh. So lahat po dapat ng may gawa, sila po dapat ang talagang makasuhan at talagang makulong po silang lahat. Alam naman natin, conspiracy to eh. Bakit hindi napasama yung iba? Sana maribesa po ulit yung mga natanggal na i-file namin na hindi nasama sa mga kakasuhan. Kasi po, sama-sama po sila eh. Yun po yung mga kasama ni Atong Ang. Kabilang sa mga ipinagtataka ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero kung bakit hindi nakasama sa mga kakasuhan sina Gretchen Barreto, retired Lieutenant General Jonel Estomo at mga kamag-anak ni Ang. Kung si Atong Ang lang po ang makukulong, hindi po. Mahirap po. Kailangan po lahat sila. Lahat sila may papel sa pagpatay nila sa mga missing sabongero. 2 linggo na po kami pinangakuan na lalabas na po yung warrant of arrest. Tapos po ngayon, January na. Wala pa rin. Hindi naman magagawa talaga po ni Atong Ang lang mag-isa yon. Tapos sila pa yung parang hindi pa sila yung nasama. Nitong nakalipas na araw, nagpulong ang kaanak ng mga nawawalang sabongero sa isang undisclosed location kasama si Patidongan at iba pang abogado. Nilagdaan nila ang isang apela sa DOJ Panel of Prosecutors na muling ikonsidera na maisama sa listahan ng mga kakasuhan ang mga hindi isinama sa kaso. Kaya nga po kami magpapail ng MR kasi meron po kaming testigo na talagang magpapatunay na talagang kasama po sila. Huwag niyo po kaming bibitawan dahil nasa inyo po yung aming pag-asa. Kinumpirma rin ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero na may gumagapang na malalapit sa kanila para tanggapin ang pera kapalit ng pag-atras ng kaso. Kung magkano at kung sino ang gumagapang para sila'y bayaran, tumanggi muna silang pangalanan sa harapan ng kamera. May mga feelers, may nagbayad ng ganito, may magbabayad. Sa amin hanggang kami ay solid, hindi po mangyayari yun. Gusto namin justice po eh. Nag-umpisa kami na hustisya ang kailangan namin, hustisya ang tatapusin po namin dito. 3:30 kaninang hapon, na-file na sa DOJ ng pamilya ng mga nawawalang sabongero ang apela. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang pahayag ng DOJ at ng mga nabanggit na personalidad. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.